Ito ang latest update sa kaso ni Vong Navarro. Nakakulong na ngayon sa New Bilibid Prison or NBP, Muntinlupa City ang negosyanteng si Cedric Lee matapos hatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Vong Navarro laban sa kanya. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. na hindi sa NBP ikukulong si Cedric at mga kapwa nito akusado na sina Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Paliwanag ni General Catapang na masyado nang masikip ang mga selda sa Bilibid sa dami ng bilanggo. Hahanapan pa raw nila ng pagdadalhan kina Lee, Raz at Guerrero. Pero noong Biyernes ng gabi, May 3, 2024, dinala na si Cedric Lee ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa New Bilibid Prison. Kasalukuyan siyang nananatili sa Reception and Diagnostic Center para sa proseso ng medical, sociological, psychological, educational at classification na tatagal ng halos 2 buwan. Habang nasa Reception and Diagnostic Center, hindi maaring tumanggap ng mga bisita si Cedric Lee sa loob ng 5 araw. Sa inilabas na mugshot ng Bureau of Corrections, ginupitan na ng buhok si Cedric Lee. Nakasuot na siya ng orange t-shirt at binigyan ng prison number N224P-2117. 10 taon na ang nakararaan nang lumabas noong April 27, 2014 ang unang mugshot kay Cedric Lee. May kinalaman pa rin ito sa kasong isinampa ni Vong Navarro na biktima ng umano'y pambubugbog ni Lee at ng kanyang mga kasama. Nangyari ang insidente sa Forbeswood Heights, Bonifacio Global City noong Enero 22, 2014. Kuha naman sa NBI office sa Quezon City ang pangalawang mugshot kay Lee na nakangiti sa larawan nang sumuko ito noong May 2, 2024. Nauna nang dinala sa New Bilibid Prison noong May 2, 2024 si Simeon Raz, ang kapwa akusado ni Lee sa kasong inihain ni Navarro. Dumalo sila Simeon Raz at Denise Cornejo sa pagbasa ng desisyon ng Taguig City Regional Trial Court Branch 153 tungkol sa kaso noong May 2. At dahil napatunayang may sala, dinakip agad sila at inihatid sa bilangguan si Raz sa New Bilibid Prison at si Cornejo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Gaya ni Cedric Lee, 2 buwan mamamalagi si Simeon Raz sa Reception and Diagnostic Center para sa mga pagsusuring gagawin sa kanila. Kabilang si Ferdinand Guerrero sa mga akusadong hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong pero nagtatago pa rin siya hanggang ngayon. Nananawagan at kinukumbinsi ng Philippine National Police si Guerrero na kusang loob na sumuko dahil patuloy siyang tutugisin ng batas. Kung patuloy po siyang magtatago po ay it will create more problems than solution on his part po. So it would be in his best interest po na harapin niya po itong kaso po na ito. Wala pang bagong pahayag ang Bureau of Corrections kung sa NBP na talaga ikukulong sina Cedric Lee at Simeon Raz pagkatapos nilang manatili sa Reception and Diagnostic Center sa loob ng 2 buwan. Nagbigay naman ng kanyang opinyon ang batikang broadcast journalist na si Sir Mike Abe patungkol sa mainit ngayong pinag-uusapan sa social media, ang kaso ni Vong Navarro, Denise Cornejo at Cedric Lee. Ito, natatandaan niyo po yung tumukhang ito? Si Vong Navarro yan, yung aktor. Yan ang nangyari sa kanya na siya ay kuhanin ng grupo ni na Cedric Lee. Matapos pangbintangan na siya ay nang abuso doon kay Miss Cornejo. Black eye, no? So binugbog siya, hiningan pa raw ng pera at pagkatapos ay parang tinago sa isang lugar, kaya nga illegal detention. Yan ang nangyari sa kanya 10 years ago. 10 taon ang nakaraan. Pero dahil po siya ay nanindigan, lumaban, naghanap ng katarungan, nanalo siya. Ito ngayon ang pinaka-controversial na kaso na pinag-uusapan sa mga celebrities sa show business. At businessman ang kalaban dito. Nagpapakita lang na huwag lang tayong mawala ng pag-asa, may hustisya sa Pilipinas. Ang problema lang, masyadong matagal. Kaya kung wala kang pera o mahirap ka,
mahirap ding makuha ang katarungan. Ito kaya nakuha niya at nakalaban siya sa loob ng 10 taon kasi Bong Navarro yan may magandang hanap buhay yan, may pera yan, artista yan. Di ba? Kaya nailaban niya. Ang tanong, lahat ba ng mga nagiging biktima ng karahasan may sapat na kakayanan, pinansali? Ang sagot, napakabilis, wala, hindi nila kaya. So, ganun pa man, itong ginawang ito ni Bong Navarro na naghanap ng katarungan kanyang pinagtagumpayan pagkatapos ng 1 dekada o 10 taon. Kasi 2014 po nangyari ang karasang yan. At natapos ngayon, base dun sa desisyon ng RTC Taguig na guilty sa illegal detention, may ransom pa at yung pananakit kay Navarro ng grupo ni Cedric Lee at yung iba pang mga naakusahan. At ang naging kawawa rito sa aking personal na patingin, pero court decision yan, ay yung Miss Cornejo. Kasi kasama siya at kaagad-agad kulong siya. Dahil mula nung magkaroon ng desisyon, pinusasa na siya, dinala na siya diyan sa kulungan ng mga kababaihan. Ayan. Okay? At yung isa namang akusado na hindi kilala, diretso sa Muntinlupa. Si Cedric naman, sumurrender na, kaya kulong na rin. Pero alam ko, aapil para sila sa korte. Kaya ko po ito tinapik, pinag-usapan natin dahil para nga mahikayat natin na yung mga biktima ng karahasan, biktima ng kung anong mga pang-aabuso ng ibang tao, huwag kayong mawala ng pag-asa. Medyo matagal, magastos nga lang po ang paghanap ng katarungan, pero mananaig pa rin. Okay? At yan ang dahilan kung bakit pinag-uusapan na ito dahil napaka-controversial nitong kasong ito ni Bong Navarro dahil siya inakusahan na ng rape umano yan kay Miss Cornejo. At noon, dahil doon, kinasuhan siya pero hindi napatunayan, na-dismiss. Pero yung ginawa sa kanya na illegal detention at sinaktan siya at meron pang perang hinihiling, ayun naman ho ang kanyang ikinounter na file na kaso at ngayon nanalo siya. Kaya kulong yung mga tao. Yung po si Cedric Lee, negosyante yan. Kilala yan sa negosyo. At ma-influensya rin tao, pero hindi ho nang ibabaw ang influensya kung ano man. Mga babaw ang katotohanan. Ayan, sana all. Sana ho'y huwag tayong mawala ng pag-asa. So kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is nagkasakitan lang. Diba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasayaw pa sa show niya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.